searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. We praise your name once again, O Lord. This morning, tunay kami ay nagpapasalamat. Kami ay patuloy na nagagalak, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay. Tunay ikaw ang Diyos na nararapat na papurihan ng iyong mga anak. O, purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkatiwala mo minsan pa sa amin, to see and experience again your goodness, your faithfulness in our lives. Patuloy kang dadakilain, patuloy kang pasasalamatan, Panginoon, sa oras na ito, sa apat na sulok ng iyong tahanan na ito, Lord God. Patuloy na iyahayag namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Kapatid, ibukas mo ang iyong bibig, magpuri ka sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, kami patuloy na magpapasalamat, O Diyos, sa oras na ito. Walang ibang pangalan ang aming itatanghal, kundi ang pangalan mo lamang, O Jesus. Jesus, what a beautiful and wonderful name. Thank you, Lord. We continue to lift up and exalt your name in the midst of us this morning. And Lord, once again, we want to invite your presence, O Holy Spirit. Fill this place with your presence, O Lord.
And as we worship you, Lord, as we offer songs to you, Lord Jesus, patuloy na ikaw lamang ang mapag-alayan nito, O Diyos. Hindi mo kami kailangan, O Diyos. Kami ang may kailangan sa iyo. And you have given us so much, Panginoon. Kaya Lord, sa mga oras na ito, kami ay magbibigay naman sa iyo in return of your goodness, in return of your faithfulness, O Lord, ng papuri na nararapat sa iyong pangalan lamang, O Diyos. O, napakabuti mo. Tunay, napakabuti mo, O Diyos. Kapatid, sabihin mo, napakabuti mo, aming Panginoon. Oh, napakabuti mo. Hindi ka maikukumpara, Panginoon. Nag-iisang Diyos na mabuti. At ang iyong kabutihan, Panginoon, ay hindi nakabase sa sitwasyon namin. But your goodness is your character. That's why we are here right now, Panginoon. Sa kabila ng aming pinagdadaanan ngayon, kami ay patuloy na magbubunyi at ihahayag ang iyong kabutihan sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. O Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at papuri, sa'yo lamang lahat.
sa Panginoon, kapatid. Napakabuti mo, napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti. Hindi nagbabago, tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya, Panginoon, patuloy kang dadakilain, papupurihan ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang ibang pangalan ang aming itataas sa aming kaligitnaan, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Minsan pa, O Lord, salamat sa kalayaan na binibigay mo sa bawat isa na maitaas ang iyong pangalan. Walang karapat-dapat, O Lord, ni isa man sa amin. But you alone, Jesus, deserve all the glory and praise. A wholehearted worship that is coming from your people, Panginoon, ang nais lamang namin ibigay sa oras na ito. Hallelujah. To you we lift up all the glory and praise and thanksgiving. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Tulungan niyo po kami magpuri sa Diyos. Gamitin natin ang mga labi natin, ang ating mga kamay sa pagpupuri. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan
patuloy na magpapasalamat. Dadakilain ang iyong pangalan, O aming Jesus. Ikaw ang Diyos na mabuti, tapat, mahabagin, Panginoon. At patuloy kami, O Lord, na magpupuri. And yes, magpapasalamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, kami nandito nakakatayo, nakakapagtaas ng aming kamay, nakakainda, O Diyos, dahil sa iyong awa, sa iyong habag, sa iyong biyaya, at higit sa lahat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Kaya patuloy kami na magpupuri, O Diyos, itataas ang iyong pangalan. Jesus, Jesus, no other name that is worthy to be praised but your name alone, Jesus, Jesus. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Tunay, O Diyos, ang puso na ito ay para lang sa'yo. Magbibigay ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Minsan pa po aminin natin, salamat sa dakilang pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo.
Dakila ka, iyong nilikha. Kaming iyong likha ay lumuhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo, O Jesus. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha ay lumuhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo, O Panginoon. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Aming iyong likha, aming iyong likha ay lumuhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Yes, come on, church! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa amin, itataas ang aking pingin. Come on, church! Lahat sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian at ang kailangan ka sa amin, itataas ang aking pingin. Itatangkad sa buhay ko'y tanging ikaw, O
worship to you, Jesus. In the name of Jesus, together with the Holy Spirit. And everybody say, Amen and Amen! Hallelujah! God, muli palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Kay sarap magpuri sa ating pong Panginoon. Ano? Dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at higit sa lahat sa kanyang pong pag-ibig na patuloy po nating nararanasan sa ating pong mga buhay. Grabe po ang Espiritu ng Diyos na dumadaloy sa ating pong kaligitnaan, na kung saan grabe yung kalayaan na meron po tayo na magpuri, sumamba sa Kanya. At yun po yung isa sa mga blessing po natin na tayo pong mga naglagak ng buhay sa ating pong Panginoon, na meron po tayong freedom, meron po tayong kalayaan para magpuri sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po, napakaraming mga tao na wala po silang ganitong grabing kalayaan para magpuri sa ating pong Panginoon. Pero sa ating lugar, sa ating pong bayan, sa ating pong bansa, ito po yung lubos nating ipagpasalamat sa ating pong Panginoon dahil meron tayong ganitong pagkakataon upang tayo ay magpuri sa Diyos na buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako ay natutuwa na katabi kita ngayon. Amen? Wala po yung ating pong mga ibang mga kapatiran, pero salamat sa Diyos, tayo po ngayon ay binigyan ng oras ng ating pong Panginoon upang patuloy na dumako sa bahay panambahan, hindi lamang para magpuri, sumamba sa Kanya, kundi higit sa lahat, para tayo po ay tumanggap ng Kanyang mga buhay at makapangyarihang salita. Ngayong buwan ay ito po yung last na sharing ko po patungkol po sa sinisiris po natin na rewards from God. Na tayo po mga naglagak ng buhay sa ating Panginoon at gustong maglingkod sa Kanya, tayo po ay patuloy na makakaranas at makakatanggap ng mga reward mula sa ating pong Panginoon. So sa oras na ito, nais ko pong buksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Hebrews chapter 11 mula po sa verse 6. Sabi po dito ng salita ng Diyos sa New Living Translation, anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek for Him. Sa Tagalog, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. In Revelation chapter 22 verse 12, gano'n din po sa New Living Translation, sabing gano'n, look, I am coming soon, bringing my reward with me, to repay all people according to their deeds. Sa Tagalog, sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Dito po sa dalawang talatang ito, maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos na ang magbibigay sa atin ng reward ay hindi yung katabi mo. Ang magbibigay ng reward sa ating pong pagpapagal at paggawa sa ating pong Panginoon, sabi ganoon, according to their deeds.
according to what they have done. Ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Okay? So kung ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala, kailangan sa Kanya lamang natin itutuon ang ating paningin, sa Kanya lamang natin ilalagak ang ating pong pananampalataya. Hindi sa tao, hindi kanino man, kundi sa Diyos na pinagmumulan at may kakayanan na ikaw ay bigyan niya ng rewards o ng tinatawag na gantimpala. Pero sa ating pong kapanahunan ngayon, maraming mga mananampalataya at maraming mga tao na tumanggap kay Kristo Jesus na nag-aalala at nag-aagam-agam na sila ay lubusang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa ating pong Panginoon at higit sa lahat, nahihirapan sila na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay at maglingkod ng lubusan sa Kanya. Unang dahilan, sapagkat sila ay takot. Baka pag ibinuhos nila at ibinigay nila ang kanilang unang attention sa ating pong Panginoon, yung mga bagay na kanilang tinatamasa ay hindi na nila maranasan sa kanilang buhay. Pangalawa na dahilan kung bakit sila ay natatakot at merong pag-agam-agam para patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay at lubusang maglingkod sa ating pong Panginoon dahil hindi nila alam at kayang arukin ng kanilang kaisipan at ng kanilang puso kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Gaya ng lagi ko pong sinasabi po sa inyo, pagkilala natin ng lubusan ang Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong mga buhay, hindi tayo mahihirapan na sumunod at ilagak at ibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Amen? So, kaya nga sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo the benefits of serving God. In other translation, the reward that God is going to give to those who serve the Lord. Alam niyo po, hindi nasasayang yung ating pong pagpapagal. Hindi nasasayang at hindi masasayang yung mga panahon na ating pong inilalaan sa ating pong Panginoon. Hindi masasayang at tunay nga na hindi mababaliwala ang anumang resources na ating pong itinatanim at ating pong ibinibigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil sa ating pong pagsunod at sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon upang patuloy na maganap ang Kanyang kalooban, ay merong pong benefits na ibibigay ang Diyos at ating pong mararanasan sa ating pong mga buhay. At ano po yung mga benefits na ito? Una, assurance of eternal life. Pangalawa, assurance of divine provision. Pangatlo, assurance of divine health and fruitfulness. Pang-apat, assurance of peace, rest, and quietness of mind. So una, nais ko pong tignan po natin yung unang pwede nating maranasan at pwedeng ibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin pag tayo po ay lubusang naglagak ng buhay sa Kanya at willing po tayong gawin ang Kanyang kalooban sa ating pong mga buhay. Una, the assurance of eternal life. Ito po yung kauna-unahan na dapat nating masecure sa ating pong mga buhay pag tayo po ay lubusan ng susunod sa ating pong Panginoon at maglilingkod sa Kanya. Kasi mababaliwala ang anumang effort po natin, mababaliwala at mawawala ng kabuluhan ang anumang mga bagay na ibinibigay natin, i-share natin sa gawain ng Diyos pag hindi po natin na-assure yung ating pong salvation o yung tinatawag na eternal life. In John chapter 3 verse 15,
up to verse 17. Sabi po dito in New Living Translation, so that everyone who believes in Him will have eternal life. Sino raw ang tatanggap ng buhay na walang hanggan? Sino raw ang tatanggap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa? Only those who believes. Amen? Yaon lamang maniniwala sa ating pong Panginoon. Kaya nga, yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus, na siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay, na walang ibang pangalan na isinulat sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng ating pong Panginoong Jesus. Pag ang tao ay hindi naniwala, nanampalataya kay Jesus, hindi sila tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag, at ito'y talagang pinatutuhanan ni Juan, that only those who believe in Him, only those who believe in Jesus will have eternal life. For this is how God loved the world. Amen? Paano daw minahal ng Diyos ang sanlibutan? Paano minahal ng Diyos ang tao? Paano niya ipinadama ang pag-ibig sa iyo? Dahil ba pinagpapala ka financially, materially? Dahil ba laging answered prayer ka? Hindi po yun. Ipinadama at ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin nung ibigay niya at hindi niya pinagkait ang kanyang anak na si Jesus. Amen? And then sumunod na talata, He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Bakit daw kailangan niyang ibigay ang kanyang anak na si Jesus? Upang ikaw at ako at lahat ng tao ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. That's why in succeeding verse, God sent His Son into the world not to judge the world. Amen? Not to judge the world, but to save the world through Him. Hindi para husgahan ang bawat isa, kundi para tayo ay iligtas. Kaya nga maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kay Kristo Jesus, no more condemnation. Amen po ba? Dahil maliwanag na dahil sa Kanya, lahat ng ating kasalanan ay Kanyang pinatawad sa pamamagitan ng Kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa kamatayan ni Jesus, natupad yung sakripisyo na nararapat upang ang bawat isa ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. So dapat ito po yung una nating ma-assure at una nating maunawaan na pag tayo po ay lubusang naglingkod at naglagak ng buhay sa ating Panginoon, hindi po masasayang yan. Ito yung unang benepisyo na dapat po nating matanggap sa ating mga buhay. Ano po yun? Eternal life. Kasi once na ma-secure po natin itong eternal life na ito, everything will follow. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ito muna ang una mong i-secure. Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Kasi lahat ay susunod na. Amen? Pangalawa, assurance of divine provision. Tignan nyo kanina, eternal life.
Di ba sabi ko sa inyo, once we secure yung eternal life, yung salvation na meron tayo, susunod na ang lahat na pangangailangan ng tao. Pangalawa, assurance of divine provision. In Exodus chapter 23, in verse 25a, sabi ganon, in New Living Translation, you must serve only the Lord your God. Sino lang ang ating paglilingkuran? Ang ating Panginoong Diyos. Si Yahweh, the God who made the heaven and the earth. Sabi nga nun, you serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with food and water, and I will protect you from illness. Grabe. Sabi nga nun, pag ikaw ay maglilingkod sa Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran, ano raw ang kayang gawin? Ano ang mararanasan ng mga taong maglilingkod sa ating Panginoon? Kaya nga, sabi ko nga kanina sa ating introduction, maraming mga tao nahihirapan na lubusang ilagak ang kanilang buhay at sarili sa Diyos para paglingkuran ng ating Panginoon kasi hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kung ano ang pwedeng ibigay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pero dito, maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses that if we serve God, at gawin ang anumang kanyang ipinapagawa, sabi ko nun, I will bless you. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, if you serve God and do His will in your life, He will bless you. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magkukulang. Sabi ko, I will bless you with food and water. At sabi ka nun, hindi lamang niya ipuprovide ang ating pangangailangan, kundi sabi ka nun, I will protect you from illness. Ito yung unang disenyo ng Diyos sa kanyang mga anak. To provide our needs, to protect us from any sickness and diseases. Pero dahil sa katigasan ng ating mga ulo, dahil sa ating pagsuway sa Kanya, sa ating pagiging palalo, di ba, alam naman natin ang nangyari sa mga Israelita nung sila ay naglalakbay doon sa ilang patungo sa lupang pangako, matitigas ang mga ulo, mga pasaway. Sabi nga ng Biblia, yung kanilang mga puso ay naging bato na. Grabe na yung kalyo ng kanilang puso dahil sa sobrang reklamador nila at pasaway nila. At dahil sa mga ganong mga kalalagayan, halos hindi nila maibigay ang kanilang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Dumating pa nga yung punto na gusto na nilang bumalik sa Ehipto, na sabi nila mas mainim pa doon sa Ehipto. Lahat ng gusto namin gawin, nagagawa namin. Lahat ng gusto namin kainin, nakakain namin. Pero dito sa ilang, pare-parehas na lamang ang aming kinakain. Everyday manna. Pero tingnan nyo, even though they ate everyday manna, hindi sila nagugutom. Yung nga lang, meron pa silang gustong kainin dahil yun ang hinahanap ng kanilang mga laman. Alam niyo po, sabi ng banal na kasulatan, dahil ang Diyos po natin si Jesus is the bread of life, ang sino mang kakain sa pagkain na kanyang ibibigay, hindi na muli pang magugutom. Kasi lahat
ay kayang ibigay ng Diyos. Lahat ng pangangailangan ng tao ay kayang ibigay ng ating Panginoon. Why? The Bible declares, He is the answer. He is the source. Amen? Sabi nga, tayo ang mga sanga, siya ang puno. Okay? So, we need to serve only the living God. Wala na pong iba. In Philippians chapter 4 verse 19. Sabing ganon ng salita ng Diyos, why when we serve God, we have the assurance of divine provision. Sabi na Apostol Pablo dito sa aklat ng Pilipo 4 chapter 19, babasahin ko po sa New King James Version. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Ano raw ang gagawin ng Diyos? Pag ikaw ay nagdesisyon na maglingkod sa Kanya at ilalagak mo ang lahat ng iyong pagtitiwala sa Kanya, He will supply all your needs. Not some, but all your needs. Pero alam nyo, kaya minsan hindi tayo nakokontento kasi hindi yung needs natin yung ating binibigyan ng pansin. Ang binibigyan natin ng pansin yung wants natin. Kung ano yung gusto natin. Kaya kadalasan, kung ano yung gusto natin, hindi natin nakakamit. Kasi ang ibinibigay lang ng Diyos, yung needs natin, because God knows what is your needs. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang hingin mo sa Diyos ay yung needs mo lang. Hindi yung gusto mo. Kaya wag mo na akong kulitin. Amen? Amen? Hallelujah. So, He will supply all our needs according to His riches. Ibig sabihin, mayaman ang ating pong Panginoon. Kayang-kaya niyang ibigay, i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya wag na tayong malulungkot, wag na tayong magmumukmok. Amen? Huwag ka nang magrereklamo. Hintayin mo lamang, darating na. Amen? Magtiwala po sa Kanya. So God will supply all our needs. Alam niyo po, hindi lamang isusupply ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong pangangailangan. Alam niyo, pag isinupply niya at ibinigay niya, masasatisfied po tayo. Para bagang kumain ka, nabusog ka, at nagpasalamat ka. Ganon ang gagawin ng ating pong Panginoon. Pangatlo, na benepisyo na ating pong matatanggap, assurance of divine health and fruitfulness. In Exodus chapter 23, verse 25 to 26, basahin ko po in New King James Version. Kanina po sa New Living Translation, basahin ko naman po sa New King James Version kasi meron po akong ipapakita po sa inyo dito. Sabi nga na, and ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of them. There shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. Sabing ganon, hindi lamang tayo magkakaroon ng assurance of divine health
na magkakaroon ka ng kalusugan. Okay? Na puproteksyonan ka ng Diyos sa anumang sakit at karamdaman. Magkasakit ka man, pero mararanasan mo ang pagpapagaling ng ating pong Panginoon. Dahil isa sa attributes ng ating pong Panginoon, He is our Jehovah Rapha o Rapha. Ang ating dakilang manggagamot. And then sabi nga noon, at walang magiging baog sa inyong mga lahi o sa inyong mga anak. Ibig sabihin, tayo ay makakaranas ng divine fruitfulness. Ano? Walang magiging baog. Pag ikaw ay nag-asawa, magkakaroon ka ng anak. Dahil ito ang pangako ng ating pong Panginoon. Ano? Mula't mula pa doon sa hardin, ang utos ng Diyos kay Adan at sa kay Eva, go ye and multiply in numbers. Okay? Kaya nga nung unang panahon, pag ang isang babae o isang lalaki, baog, hindi magkaanak, ang tawag sa kanila ay isinumpa. They were cursed. Pero salamat sa ating Panginoon, wala tayong ibang panghahawakan dahil sabi niya, if we serve Him, if we obey His command, and do His will, ano sabi nga nun? Hindi lamang niya ipoprovide ang ating pangangailangan, hindi lamang niya tayo poproteksyonahan sa anumang sakit at karamdaman, bagkus sabi nga nun, ang bawat isa sa inyo, pati ang inyong mga anak at ang inyong lahi, ay hindi makakaranas ng pagkabaog, bagkus lahat sila ay pagpapalain ng ating pong Panginoon. Okay? So, hindi lamang tayo i-bless ng Diyos financially, materially, even our physical bodies. Kasi maging si Apostol Pablo, ito ang kanyang panalangin. Sabi niya, I wish above all things that you may prosper in health, no? Sa kalusugan, sa kapayapaan, lahat dapat blessed po tayo. Dahil yun ang pangako ng ating pong Panginoon. Pang-apat, na benepisyo na pwede po nating matanggap sa ating pong mga buhay pag tayo po ay lubusang sumunod at naglingkod sa ating pong Panginoon. The assurance of peace, rest, and quietness of mind. Tingnan niyo po, ang Diyos napakabuti. Lahat ay pwede niyang ibigay sa bawat isa sa atin, hindi lamang kaligtasan, hindi lamang divine provision, hindi lamang kalusugan at magiging mabunga po tayo, kundi bibigyan niya rin tayo ng kapayapaan at kapahingahan at kapanatagan ng ating pong mga kaisipan o isip. Ahanin mo ang maraming pagpapala kung wala kang kapayapaan. Ahanin mo ang maraming mga bagay sa iyong buhay kung wala kang kapahingahan. Lagi kang tuliro, lagi kang takot. Amen? Lagi kang nangangamba, lagi kang nag-aalala. Ahanin mo ang mga bagay na ito. Kaya nga ang Diyos napakabuti. Dahil hindi lamang isang aspeto ng ating pong buhay ang Kanyang ipoprovide sa bawat isa sa atin na kailangan nating ma-assure ang mga bagay nito, kundi lahat ng aspeto ng ating pong mga buhay. Dahil walang pinakamasarap na buhay na dapat maranasan ng tao ay ang buhay na nakay Kristo. Amen? Dahil ang buhay na nakay Kristo ay wala ka nang hanapin pa. Amen? In Matthew chapter 11, verse 28, sabi ka doon, in New Living Translation,
Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Hindi pala sapat na automatic na mararanasan mo yung kapahingahan, yung kapayapaan, yung kagaanan sa lahat ng nagpapabigat sa iyo o nagpapahirap sa iyo. Meron din pala tayong dapat gawin sa ating pong mga buhay before we are going to experience rest, quietness, ano pa? Kapayapaan, peace. Ano raw ang dapat natin gawin? Dapat maunawaan natin yung imbitasyon na meron ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam nyo, itong imbitasyon na ito ay matagal nang available sa bawat isa sa atin. Ang problema nga lang, ini-ignore natin. Kasi masyado tayong believe sa ating mga sarili na akala natin kaya nating resolbahin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng ating kakayanan. Amen? Hindi tayo nagre-response dito sa call na ito ng ating pong Panginoon dahil masyado tayong dumidepende sa mga bagay na meron po tayo o sa kayang gawin at maitulong ng mga tao na nasa paligid po natin. Pero how many times na tayo po ay nagkamali? Ilang beses na tayo nagkamali na ginawa natin ang mga bagay na ito yung naging priority po natin, pero hindi po naresolbahan ang mga bagay na inaasahan natin sa ating mga buhay. That's why the call of God sa bawat isa po sa atin is to come to Him. Pag meron kang pangangailangan, kanino ka raw lalapit? Pag ikaw ay naguguluhan, kanino ka lalapit? Pag ikaw ay pagod na, nabibigatan ka na, kanino ka lalapit? Sabi ganoon, come to Him. Lumapit tayo kay Jesus. Tigilan na natin na tayo lumalayo sa Kanya. At the more na tayo lumalayo sa Kanya, the more tayong nalulungkot, the more tayong nabibigatan, the more tayong nahihirapan. Panahon na para tayo ay lumapit sa Kanya. Panahon na para tayo manatili sa Kanyang paanan. Alam niyo po, ito yung pagkakaiba ni Marta at ni Maria. Tuwing si Jesus ay dadalaw kila Marta at Maria, alam niyo po, itong si Maria walang ibang gustong gawin kundi umupo sa paanan ni Jesus, tumabi kay Jesus, dahil alam niya, pag siya'y nasa piling ni Jesus, lahat ng alalahanin ay hindi na niya mararanasan pa. Pero samantalang si Marta, akala niya, mareresolba niya ang lahat ng bagay sa sarili niyang diskarte, sa sarili niyang lakas, sa alam na meron po siya. Pero ano nangyari bandang huli? Sinabihan niya si Jesus, pwede bang sabihan mo yung babaeng yan na nakaupo sa tabi mo, sa iyong paanan, tulungan naman niya ako. Tingnan niyo si Marta, ang alam niyang tulong na kanyang kailangan ay magmumula sa tao. Hindi niya alam na ang tulong niya ay sa Diyos. Amen? Ano man ang pinagkakaabalahan natin, ano man yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan, ng pagkatakot, ng pag-aalala, wala tayong ibang gawin kundi lumapit kay Jesus. Dahil mismo siya nagsabi, come unto me. Lumapit kayo sa akin. At pag tayo ay lumapit sa Kanya, ano ang kaya niyang gawin? And I will give you rest. Kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Napapagod ka na ba? Suko ka na ba? Lumapit ka kay Jesus. At bibigyan ka niya ng kapahingahan. Alam nyo,
ang taong walang kapahingahan, apektado ang kanyang buong buhay. Apektado pati ang kanyang kalusugan. Naniniwala ba kayo? Tignan nyo yung hindi makatulog. Mapapansin mo sa mata. Mapapansin mo sa pisngi. Mapapansin mo sa mukha. At hindi nagtagal, mapapansin mo na sa buong kalusugan niya. Ha? Halos hindi ka na makatulog sa pag-aaral. Subsub ka sa pag-aaral. Paglaan ka naman ng oras sa pananalangin at pananatili sa presensya ng Diyos. At tutulungan ka ng Diyos. Isusustain ng Diyos ang iyong kalusugan. Sabihin ko sa inyo, walang taong na ang inuna sa kanyang buhay ang ating Panginoon na hindi pinagpala ng Diyos, na hindi tinulungan ng Diyos, kundi tutulungan ka ng Panginoon, pagpapalain ka ng ating pong Panginoon. So, ano ang panawagan? Huwag natin kakalimutan. Lumapit daw tayo kay Jesus. Maupo sa kanyang presensya, manatili sa kanyang presensya. Anong sabi ng aklat ng Isaiah? Sa lahat ng mga napapagod na, sa lahat ng nagugulumihanan, sa lahat ng natatakot, sabing ganon, manatili sa presensya ng Diyos. At pag ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos, tayo ay magiging kagaya ng pakpak ng agila. Amen? Hindi tayo mapapagod. Lalakad ka man ng lalakad. Tatakbo ka ng tatakbo. Ano man ang iyong pinagkakaabalahan, pag meron kang panahon na ikaw ay nananatili sa presensya ng Diyos, hindi ka makakaranas ng pagkapagod. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Isusustain na niya ang ating kalakasan. Philippians chapter 4 verse 7. Sabi ganon in New Living Translation, then you will experience God's peace. Ano raw ang mararanasan natin? God's peace. Kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. And then sabi ganon, anong klaseng kapayapaan daw ang ating mararanasan? Which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and your minds as you live in Christ Jesus. Hindi lamang basta kapayapaan ang mararanasan natin, kundi ipapaunawa maigi sa iyo ng Diyos na itong kapayapaang ito na nagmumula sa ating Panginoon, it will exceed anything we can understand. Kaya pag ikaw naguguluhanan, ikaw ay natatakot, lumapit ka sa Diyos. Hilingin mo na ipadalo niya ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya sa iyong buhay. Itong kapayapaan na ito, kapatid, sabi ganon, hihigitan niya pa. I-overcome niya ang anumang mga bagay na nagbibigay ng pag-aalala sa iyong isipan. At itong kapayapaan na ito raw ang mag-iingat sa ating mga puso. Mag-iingat sa ating pag-iisip. Kasi ito ang battleground natin, dalawa yung battleground natin, yung mind natin at yung heart natin. Kaya nga, yung Biblia, yung salita ng Diyos, laging sinasabi, guard your heart. Guard your mind. Dahil ito yung battleground natin. Pag ito ang inatake ng kaaway, yung mind natin at yung heart natin, kapatid, apektado ang buong buhay mo. Pero pag hinayaan natin at inalaw natin na dumaloy lagi ang kapayapaan ng Diyos, amen?
Kahit ano pa yung mga pumapasok sa isipan mo, hindi mo papansinin yan. Kahit ano pa yung nararamdaman ng puso mo, kapatid, na na-influensya ng emosyon mo, hindi mo papansinin yan. Dahil ang kapayapaan ng Diyos, pag dumaloy sa iyo, kapatid, magkakaroon ka ng kapanatagan. Magkakaroon ka ng kasigurudan, mawawala ang takot. Pag ang kapayapaan ng Diyos ay dumaloy sa iyong pong buhay. Bilang pagtatapos, tandaan po natin, sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Ulitin ko, I will never leave you nor forsake you. Pag itong word na ito, ay talagang pinanghawakan natin, naunawaan natin na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng Diyos, pwede mong sabihin araw-araw sa iyong buhay with boldness, with assurance, with confidence that the Lord is my helper. Amen? That the Lord is my helper. Araw-araw, we can declare this word. Pag naunawaan mo na ang Diyos ay hindi kanya iiwanan at pababayaan, you can declare this word with boldness, with assurance, na araw-araw pwede mong sabihin that Jesus, that your God is your helper. Alam niyo po, pag naunawaan natin na wala palang ibang pwedeng makatulong sa atin, na ang tulong mo ay sa Diyos lamang magmumula, hindi ka na mag-aalala. Amen? Hindi mo na sasabihin, ipoprovide kaya yung aking pangangailangan? Kapatid, hindi nasasagi sa isipan mo yung mga ganyang kaisipan. Bakit? Kasi nauunawaan mo na ang Diyos ang iyong tagliang tulong. Na Siya ang tutulong sa iyo. At Siya nagsabi, hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Pero, para dumating tayo sa ganyang punto ng ating pong buhay, sa level ng ating pananampalataya, dapat yung faith mo sa Diyos matatag. Dapat yung faith mo sa Kanya matibay. Na alam mo, yung pananampalataya mo ay hindi nakaangkla kung kani-kanino o kung saan man, kundi yung pananampalataya mo ay nakaangkla kanino? Kay Jesus. That's why even Jesus said, siya lamang talaga ang kasagutan ng lahat. He is our ever-present help in times of need or in times of trouble. Sino? Our Yahweh, our Jehovah Rapha, our Jehovah Shalom, our El Shaddai, our Jehovah Shedkedo, amen? Our banner, our Jehovah Elohim. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Mga minamahal kong kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na maglingkod sa Diyos. Huwag kang matakot na ilagak mo ang iyong pananampalataya at ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Maging ang mga plano mo, maging ang kinabukasan mo. Kapatid, huwag kang matakot na ilagak sa Kanya. Dahil Siya mismo ang nagsabi, Come. Come. Come to Him. Hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo, even David says, naunawaan niya yung mga bagay na ito
na tunay nga our God is our helper. Even David understood that his God is his helper. Ang Diyos ang kanyang provider. Dahil sabi ni Haring David, isa sa kanyang mga salita, ako'y naging bata at ako ngayon ay naging matanda na. Pero wala akong nakita na isa mang taong nagtatapat sa Diyos na pinabayaan at ginutom ng ating Panginoon. Amen? Yung iba, malapit nang matapos ang kanilang pag-aaral, ang kanilang school year. Hindi sila nag-aalala dahil patapos na ang klase. Nag-aalala sila sa susunod na pasukan. Lalo na kung ikaw ay koleyo. O yung iba ay papasok na sa senior high. Maraming pag-aalala, maraming takot ang pumapasok sa kanila. Pero sasabihin ko po ang salitang ito. Walang taong nagtapat sa Diyos na kanyang pinabayaan at kanyang ginutom. Amen? At siya rin ang nagsabi, I will abundantly bless you. I will satisfy you. I will provide your needs. I will provide your food and your bread and in your water. Mga minamahal kong kapatid, 4 na bagay na siguradong mararanasan natin at matatanggap natin if we fully decided to serve Him, to follow Him all the days of our life. The assurance of eternal life, the assurance of divine provision, the assurance of divine health, the assurance of rest, peace, and quietness of mind. Ang lahat ng ito ay makakamit natin if we fully give our life unto Him. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit at manalangin sa ating pong Panginoon. At sa ating pong paglapit, nais ko pong muli ituon po natin ang ating pong mga sarili sa Kanya. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Mas mainam, close your eyes. Ipikit mo ang iyong mga mata para hindi ka ma-distract. Tingin ka lamang sa Diyos, buong isipan, buong puso. Pwede ba tayong umawit ng isang awitin sa ating pong Panginoon as we come to Him? Hallelujah. Sige po, ito lamang po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Napakanakila ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Yes. Sa'yo ako'y lumalapit. Let us declare this word. Walang kapantay. Na mabuti ang Diyos. Pag-ibig mo Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. karangalan at papuri. Sa'yo lamang lahat. Yes, open your mouth and declare this word.
aming Diyos Ama. Yes, let us declare that God is good. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Oh, napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Hindi kami magsasawa na sabihin ang salitang ito, Diyos. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Thank you, Lord. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Hallelujah. Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Kahit na dumating yung panahon sa aming mga buhay na kami ang nagbago, pero nanatili kang tapat. Nanatili kang mabuti, nanatili kang mapagmahal. At ang katotohanan, Panginoon, ni minsan hindi mo kami iniwanan. Kami nga, O Diyos, ang nang-iwan sa iyo. Kami nga ang lumayo sa iyo, pero ni minsan hindi ka lumayo sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil muli, O Diyos, binuksan mo ang aming mga kamalayan. Na tunay nga, Panginoon, hindi masasayang yung mga panahon na amin pong inilagak sa iyong pong panan. Hindi masasayang, Panginoon, yung desisyon na ginawa namin na kami ay susunod sa iyo, na kami ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Bagamat may pag-agam-agam, bagamat merong alinlangan, O Diyos, pero salamat. Dumating kami sa punto ng aming mga buhay na kami ay nagdesisyon na susunod sa iyo, maglilingkod sa iyo, ilalagak ang lahat-lahat sa iyo. Salamat, Panginoon, for the assurance of eternal life, for the assurance of divine provision, divine help, the assurance of divine peace, rest, and quietness of mind. Salamat po, Panginoon, dahil hindi lamang isang parte ng aming buhay ikaw ay concerned, kundi sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay. Because you are our Jehovah Jireh, our provider, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kaya minsan pa, Panginoon, sa oras na ito, we can boldly say that you are our helper. You are our helper, O God. You are our ever-present help in times of need. Salamat po, Panginoon.
Limitado man, O Diyos, ang tulong na kayang gawin ni nanay, o ni tatay, o ng aking kapatid, ng aking kaibigan, ng aking kakilala. Pero salamat po, Panginoon, ang tulong mo ay sapat-sapat. Salamat po, Diyos. Kaya sa oras na ito kami ay patuloy na maglalagak ng aming pong pananampalataya sa iyo. Patuloy kaming maglalagak ng aming pong buhay sa iyo, Diyos. Ama, salamat po. Hayaan mo na kami ay patuloy magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso, na paglingkuran ka, sumunod sa iyong kalooban, gawin ang nararapat, Panginoon. Salamat po, Ama. Panginoon, sa oras na ito, muli narito ang iyong mga anak. Dalangin namin, Panginoon, O Diyos, buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo ang lahat ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Yung kapayapaan na kanilang inaasahan, Lord, hayaan mo na ang kapayapaan, Lord, na nagmumula sa iyo ang dumaloy sa kanilang puso at isipan. Lord, O God, yung provision mo, huwag mo silang pagkukulangin. Lord, yung mga merong sakit at karamdaman, hayaan mo po, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang kagalingan, ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo. Na ang bawat isa, O Diyos, makakalaya sa lahat ng sakit at karamdaman. Na yung bawat isa, Panginoon, makakaranas ng kalusugan ng pangangatawan. Oh God, sa oras na ito po, Panginoon, dalangin ko rin, O Diyos, sa lahat ng may hanap buhay, sa lahat ng may negosyo, sa lahat ng may trabaho, Lord, sila man o anak man nila o ang kanilang asawa, Lord, I pray, O God, na pagpalain mo ang kanilang trabaho, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay, pagpalain mo ang kanilang negosyo. Oh, in the name of Jesus, I pray protection, O God, in Jesus' name. I pray, O God, for your favor, Lord, in Jesus' name. Salamat po sa mga nag-aaral. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungan. Bigyan mo sila ng kasipagan, Panginoon. Lord, na may focus nila ang kanilang mga sarili sa pag-aaral, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, O Diyos, na Ikaw ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. Huwag mong pagkukulangin ang bawat estudyante, Panginoon. Hallelujah. Protection mo ang ikawan mo rin sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ama, minsan pa, salamat po sa iyo pong presensya ng aming naranasan sa aming kalagitnaan. Sa mga salita mo na nahayag at aming tinanggap. Lord, salamat po, Diyos, sa umagang ito. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nasa online. Nasaan man sila, Panginoon. Oh, God, sa oras na ito. Oh, Lord, dalangin po namin na ipadaloy mo ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Maranasan nila ang pabor na nagmumula sa iyo. Maranasan nila ang iyong biyaya at pagpapala sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya, Ama, minsan pa, sa umagang ito, Diyos, muli, kami ay lubos na nagpapasalamat. Kaya, Lord, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila at pagsamba ay sa iyo lamang namin ibinibigay, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Praise God. Sige po.